isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na etong Malacanang, iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Tingnan po natin. Tingin nila maa-arreglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maa-arreglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maa-arreglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo maaareglo si Sara o hindi? Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maaareglo si Sara. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sara. Mas mahigpit, in short. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Yan yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sinong tanong Parang instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara itong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong, parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. Walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba dapat, paano kaya masisiguro ni Sara na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun Hindi. Parang, yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara Parang doon nakapanig aking opinion lang naman yan Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo, si Sara ba pwedeng areglohin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero ito matindi dito. Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election itong alyansa ni Bongbong Marcos, alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos si Tambaluslos sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle itong si Tiangco. Kaya mas kapanipaniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi nyo po ito. Pero kasi, ang karakter, hindi mo pwedeng siraan yan. Pwede mong siraan ng taong bayan. Halimbawa, si Sara, sinisiraan na magnanakaw, etc. etc. Pero deep inside, yung totoong nagsasabi ng naaayon sa katunayan, alam nila yung karakter ni Sara, hindi malalagyan. At nakikita naman, yung dahilan, kumokonek din, kaya bakit binabakbakan si Sara. Marami talagang mananagot, kaya humanda kayong mga magnanakaw kayo. Hindi lang, nung panahon ni PRRD, adik lang ang mananagot, tsaka itong mga isa pa, mananagot kayong mga komunista kayo. Mananagot kayong mga NPA kayo. Ayaw ni Sara yan. Pati kayong mga korap, lagot kayo. Hindi nyo maaareglo si BP Sara. Tingin ko hindi. Yung iba ba, pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term?
Medyo matigas yan, Alam mo, ako, ito aaminin ko sa inyo. Halimbawa, ako nailagay bilang sa opisina, hindi maaareglo. Pero posibleng maawain pwedeng mapakiusapan. Bibigyan muna ng warning. Pag inulit mo pa yan, pakukulong na kita, tipong ganon. Si Sarah, hindi mo pwedeng pakiusapan. Period ka agad. Yun yung punto niya. Kasi meron namang mga politiko na pwede mong pakiusapan, medyo maawain. Diba? Hindi ko sinasabing masamang tao si Sarah, pero si Sarah ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi pwede yung maawain. Dahil loko-loko demonyo na tong mga to Grabe magpahirap sa Pilipinas. Saktong-sakto si Sarah. Saktong-sakto siya. Hindi pwedeng pakiusapan. Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi, kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi Tingnan mo yung focus nila, nandoon sa kalaban. Hindi yun ang issue. Dapat ang sinasabi alam mo, ang binabanggit ni Chanko, yung hindi mo siya pwedeng pakiusapan patungkol doon sa mga ghost projects, flood control scandal. Hindi yung issue ito ng yung ibang tatakbong presidente. Diba sana, ang tanong, paduktong doon sa ano-ano yung mga hindi pwedeng maareglo kay Sarah. Hindi involve yung personality. Ang ini-involve, ang binabanggit si Lenny, si Erwin Tulfo, hindi yun. Ang issue yung corruption. Ang bira, Saan napupunta? lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? Ayan, ang ganda nung sinabi. Pasok, di ba? Anong punto niya? Bakit ngayon wala pa rin nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno? Or napakiusapan? Kasi hindi lang isa lang daw ang magdidesisyon. Pero si Sarah, hindi. Pag dinesisyonan niya yan, period ka talaga dyan. Kahit nga yung tatay, alam naman natin yung kahit nga yung tatay, hindi sinunod di ba? Kung sinunod ni Sarah, yung tatay niya, wala tayong problema ngayon. Walang magnanakaw na nakaupo sa mataas na posisyon. Nang dahil sa hindi sumunod si Sarah sa tatay niya, kaya nakaupo yan si Marcos at nakakapagnakaw si Tambaluslos. Nauunawaan po natin ang ibig sabihin. Iba po si Sarah. Ibalik ko ngayon sa usapin. Ngayon ba may napapanagot? Diyan pa lang napakagandang halimbawa na. Bakit? Hindi lang isa magdidesisyon. Malay mo yung nagdidesisyon ngayon yung asawa pala. Malay mo adik yung asawa. Hindi pala sila nagdidesisyon. Bakit walang napapanagot? Malay mo nagdidesisyon yung driver kung tatanggap ng pera o hindi. Hindi natin alam. Malay natin. Yung anak pala ang nagdidesisyon. Ibig sabihin, walang tayo. Pagka inisip mong talaga yan, bongbong na bongbong Bongbong na bongbong. Hindi mo na nga malaman kung sino bang bumubulong kay bongbong Parang wala na sa katinuan O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila maareglo. Yon, ang ganda nung sinabi. 1,000,000% hindi maaareglo si Sarah. So, ibig sabihin, sigurado. Gaano ka sigurado? 1,000,000%. Ano ba yung 1,000,000%? Parang bukas, lilitaw ang araw. Pagdating sa gabi, siguradong lalabas ang buwan at magdidilim. At kinabukasan, lilitaw ulit ang araw. At pagdating ng gabi, lilitaw ulit ang buwan. Ibig sabihin parang ganyang kasigurado, 1,000,000%. Kalaban po itong nagsabi. Kaya nga naman, gusto ng Pilipino talaga si Sarah Dahil yan ang kailangan ng Pilipino. Yang 1,000,000 na ipamimigay niya sa bawat Pilipino. Yang 1,000,000 na kasiguraduhan na hindi makakaligtas lahat ng magnanakaw ng ghost projects. Hindi makakaligtas itong flood control scandal masterminds. Yan. Kaya BP Sara, ibigay mo na yung 1,000,000 sa bawat Pilipino. Yung 1,000,000, 1,000,000%, kailangan nang matapos talaga itong nakawan. Pwede ba isama mo na yung mga rebelde sa Pilipinas? Yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga naghahasik, yung mga terorista, hahasik ng lagim sa Pilipinas. Para matapos na tayo,
Matanong ko lang kayo, doon sa mga nakapunta na sa Davao, na hindi taga Davao hindi taga Davao, pero nakapunta na sa Davao. That exactly, sana ang magawa ni BP Sara sa Pilipinas. Maging parang Davao. Pwede kang maglakad sa kalsada, safe, walang adik, walang drug lords, walang mga rebelde, walang mga NPA. Alam naman natin kalat ng NPA yan before, di ba? Mga terorista. Yan yung gusto mangyari sa Pilipinas. Yan ang kayang i-offer ni BP Sara. According dun sa kalaban si Chanco. Malinis. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaarelo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaarelo. Alam ko yon at alam nila yon. Saktong-sakto yung sinabi. Halimbawa, ikaw si Tambaluslos. O ikaw na lang, tumatanggap ka ng maleta. Halimbawa, ikaw si Trillanes, nakinabang ka. Halimbawa, ikaw si Dilima, tumanggap ka ng envelope. O halimbawa, ikaw yung Quadcom na nabibigyan ka after hearing. Gugustuhin mo ba si Sara makaupo? Alam mo, hindi mo maareglo. Ito, alam Alam to ng mga politiko. Sa circle nila, alam nila kung sino mo pwede mong bigyan ng pera. Si Sara. Mapapahiya ka kay Sara pag bibigyan mo ng pera. Yan ang kailangan nating presidente. So ngayon, yung mga magnanakaw nagtutulong-tulong. Gusto nilang maglagay ng presidente na pwede nilang lagyan.